ano naman po yung pinili ni Lord, no? Para magbigay ng making mensahe naman, hindi naman po praise God kay Lord. Basahin ko po muna yung verse natin bago tayo pumunta sa title. Sabi ko dito, sa John 6 verse 38, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me." Sa Tagalog po, "Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Amen. Si Jesus po ang nagsasalita dyan. Sabi po yun ng ating Panginoong Jesus. Ang title po ay Kalooban ng Diyos Ama. Yan, the will of God. Praise God. Sa buhay po natin, alam po ba natin kung anong will ni God the Father sa atin? Amen. Bago po tayo magpatuloy, humingi po muna tayo ng gabay. Lord, maraming po salamat sa patnubay at pagtuturo mo sa amin. Diyos sa mga nasa langit, salamat po sa pinibagong buhay na ibinigay mo sa amin. Naway gabayan kami, Panginoon, ng Banal na Espiritu sa araw na ito. Gabayan mo ako, Panginoon, at patuloy mo ako, Panginoon, na turuan. Lord, karunungan mo lamang, Panginoon, ang patuloy na aking maihayag, Lord, ang iyong salita na nanggaling sa aking Panginoong Jesus. Lord, ang tunay na nagligtas sa akin at ibigay, Panginoon, ng kaligtasan. Hallelujah, Lord. Yes, matuloy yung prayer. Sabi dito sa title, the will of God, ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos sa buhay natin, kung isipin natin, ay madali lang naman maunawaan kung makikita natin si Jesus Christ sa ating buhay. Di ba? Kasi siya po yung daan ng bawat isa para mas makilala natin kung sino yung Creator ng bawat isa. Sabi rito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Amen? Sabi po yan sa John 1 verse 1. Si Jesus po yung sinasabing salita rito, no? Siya po ang salita. Sabi nga, in the beginning, bago pa tayo likain ng ating Diyos Ama, ay meron ng salita na darating. Ano po? At yan ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang salita ng Diyos Ama. Nalalaman natin ang kanyang salita. No, ibig sabihin, yung Diyos Ama, pagdating ng Diyos Anak, lahat ng nanggaling sa Anak ay galing po yan sa Ama. Di mo ba? Kaya nga tayo, ng mga bata, pag tinuturuan tayo ng ating mga magulang, paano po ba tayo tinuturuan sa mabuting direksyon? Di ba po, gaya ng ating mga magulang, example po, pag nag-aaral tayo, anak, magpakabait ka dun sa school, huwag kang gagawa ng masama. So, yun po yung kinakalakihan natin. Ano po, nung tayo mga bata na, parang nag-iba yata nung lumaki kasi parang ngayon yata yung mga bata niya nagsasalita sa magulang. Gano'n na po ba kayo? Nag-iba na talaga yung generasyon, no? Gano'n po, no? Pero sabi rito, yung will ni Lord ay ang salita. Yan po yung ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi po rito sa John 12 verse 49, "Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili." Sabi po yan ng Panginoong Jesus, napaka-tibay po, no? "Kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay isang nagbigay sa akin ng utos." Sa malino po, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Si Jesus ang salita ng Diyos. Sa New Testament po, kung nababasa niyo po yung Biblia, makikita niyo po yung mga sinabi ng Panginoon doon. Marami po. Di ba po? Ang gusto ng Panginoon ay makita natin kung ano yung katotohanan sa buhay natin. Di ba? Yan po ang salita ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay makilala natin sa ating buhay ng malalim ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Upang malaman natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos, Ama. So, ang kalooban po ng Diyos ay ang pagmamahal niya sa atin. Di ba po? Bakit? Bakit po? Tingnan po natin uli yung verse. Sabi dito, ito po yung mission ng Panginoon. Gawin ang kalooban ng Diyos. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Ama. Kaya po pinadala si Jesus sa mundo upang tapusin yung mission. Ang kalooban ng Diyos Ama ay ang pagmamahal sa atin. Sabi nito,
Yan, ang magdusa sa lahat ng sakit na dapat ay sa atin nakaatang. So, napakahirap po yan. Kung tayo yun nandyan, siguro, hindi natin kakayanin yan. Kaya nga po yung Diyos anak, yung gumawa. Kasi po kung tao lang, personal na tao, masakit po yung physically. Ano po, tusukin ka nga ng karayom dyan napapasigaw ka na Ano po, napakahirap, no? Si Jesus Christ, ano po yung ginawa? Ito yung sakit na ginawa ng tao sa buhay ng ating Panginoong Jesus nung nasa physical pa siya. Di ba ba? So, pinakita ko yun. Yung po ay testimony na ipinakita ng Panginoong Jesus kasi ganun tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Siya na po yung gumawa para sa atin. Ito pa, ang mamatay para sa iyong kasalanan. Naniniwala po tayo dyan, di po ba? Tayo po na nandirito ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Hindi po ba? Kaya nga po siya, tinanggap niya yung mga pagdurusa na dapat sa atin. Pero dahil sa kalooban ng Diyos Ama na hindi natin daranasin yun, ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito, dahil ang kalooban ng Diyos ay bumalik ka din sa Kanya. Amen po. Ang Panginoong Jesus, bumalik na sa Diyos Ama. Siya po ay nakatungtong, nandun na po siya sa kanang bahagi ng Diyos Ama. So tayo po, saan po ba tayo babalik? Saan niyo po gusto bumalik? Sa sinapupunan ng ating ina? Hindi po, no? Amen. So kung tayo po rito ay patuloy na nagsasaliksik sa salita ng Diyos, maunawaan po natin kung saan tayo babalik. Amen? Okay, pag nakatapos po tayo ng mission natin dito sa Saudi Arabia, babalik tayo sa Pilipinas, ano po, kakasama natin muli yung ating mga pamilya. So ganun din po, ang Diyos Ama, ang pamilya natin sa kalangitan. Hindi po ba? Doon tayo babalik. Kaya nga po hindi dapat tayo matakot pagdating ng kamatayan kasi po piniprepare na tayo, nire-ready tayo. Sasalubungin po tayo ng Panginoong Jesus. Gusto niyo po ba yan? Amen. Amen. No? Walang ibang sasalubong sa iyo, hindi si Buddha, hindi yung ibang... Hindi si San Pedro. Lahat ng saint. Yung mga paninimala, no? Hindi po, kahit yung propeta. Yung mga propeta, hindi po sila sasalubong. Ang Panginoong Isus ang sasalubong sa atin. Sabi rito, conclusion na, napakabilis. At mula kay Kristo na siyang saksing tapat, sabi sa Revelation 1 verse 5, na panganay sa mga patay, ito po yung mga nauna na sa atin, at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen po. Titingnan ng Diyos Ama kung ano yung nakatatak sa'yo. May dugo ka ba ng Panginoong Isus? Kapag may dugo ka ng Panginoong Isus, yung kamatayang literal na papuntang impyerno ay hindi na makikita sa'yo. Kundi yung panibagong buhay, eternal life, yun ay makikita sa'yo. Kasi nakita yung tatak ng dugo ng Diyos sa'yo yung Diyos na ating Panginoong Isus. Doon ka nananampalataya, doon ka naniniwala, nakikita kung ano yung bahagi ng pananampalataya mo para sa Panginoon Isus. Meron po ba tayo nun? Amen. Dapat po ganun. Nakikita sa atin kung ano yung bahagi na ibinigay sa atin ng Panginoong Isus. Ang kalooban po ng Diyos Ama sa atin ay pagmamahal niya. Kaya nga pang sabi, saan tayo babalik? Sa ating Diyos Ama, hindi sa ating kaaway. Huwag po natin hayaan mangyari yan. Kaya po tayo rito, napakaganda kasi tinuturuan po tayo lagi rito na matuto kung ano ang kalooban ng Diyos Ama sa buhay natin. Amen po? At yan po ay ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa. Hindi po ba? Tinuturuan niya tayo saliksikin yung mga bagay na malalalim patungkol sa salita ng Diyos at yan ang ating Panginoong Isus. Amen po? Ang kalooban ng Diyos Ama sa atin ay pagmamahal niya. Babalik tayo muli sa Ama. Lahat po tayo. Wala na pong, yung pa nga po, napanood ko sa social media, naghahanda na po sila. Nagbabayad na po sila ng milyon para sa kanilang kamatayan. Ipipreser po, no? Nakita niyo po yun, pinipreser yung tao para daw po pagdating ng panahon. Bubuhayin. Hindi, wala pong ganun. Minsan ka lang mamamatay sa mundo. At sana pag namatay ka, magkaroon naman ng kabuluhan.
Amen po. At yun ang pagkakilala mo kay Jesus. Kasi kapag hindi yun nakita ng Diyos, hindi mo siya makakasalubong. Iba yung makakasalubong mo. Nakakatakot po mangyari sa buhay ng bawat isa yan. Amen po. Be prepared. Sabi nga, be prepared sa bawat mangyayari sa buhay natin. Tandaan natin na meron tayong dugo ng ating Panginoong Isus. Ang kalooban ng Diyos, Ama sa atin, ay ang pagmamahal niya. Amen po. Praise God. All glory belongs to the mighty God. Amen po. Lord, marami po salamat, Panginoon, sa exhortation na ito na itinuro mo sa amin na walang kalooban mo. Ang iyong pagmamahal at nalaman namin kung sino ang tunay na salita at ang aming Panginoong Isus na nagbayad ng aming kasalanan ay patuloy kami nananalig at nananampalataya. Darating ang panahon na muli kami babalik sa iyo at ikaw ang sasalubong sa aming Panginoong Isus. Salamat po sa araw nito. Hallelujah, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.